Tumpang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. My fellow workers in government, other distinguished guests, ang mga minamahal mong kababayan, magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan po sa Pilipinas. Isang daan at 26 na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas sa patawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asia. At sa ating pagkulita, muli natin bigyang bugay ang diwa ng araw nito, ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaan ito ay hindi nakamit ng unang katumbas ng bayaran, ang luha, dugo at pawis na inialay ng ating mga ninuno sa dambana ng demokrasya at pagkapantay-pantay. Sa kanila, sa ating mga ninunong mga bayani, hinahandog natin ang araw na ito. Ang tema ng ating pagkulita, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagtatangko sa kahandaan ng pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Dahil ang tagumpay sa pagtanggol ng ating kalayaan at sa pagpuputi ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating patuloy na pag-alaala sa kasaysayan. Sa araw nito, noong taon 1880, isang mahalagang bahaya ng ating pinarating sa buong daigdig. Tinatapok na kabanatan ito ang ating kalayaan mula sa higit at daang taong panapot ng mga nasan. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Ngunit sinikap pa rin nila pakalaya at tangkala ng kayuang pamumuno. Sa harap ng pag-aapi at pagpapasakit, hindi pinahintulutan ng ating mga bayani na tayo ay makakit. Ang pagpaslang sa tatlong paring sekular na sina Mariano Gomez de los Andes, Jose Apolonio Burgos y Garcia at Jacinto Zamora y de Rosario, o mas kilala natin bilang Pagkusa, ang siyang umukaw at nagmulan sa pamagayan ng top wire sa ating pagkabansa na niwalay na tayo sa Espanya at sa simbahang Katoliko. Ang kanilang di makatarungang kamatayan ang siyang nagsilbing mitya sa pagsiklab ng mga kilusang nasyonalista. Muna rito, ang mga reformista na pinapipuluhan ang mga universidad tulad ng Jose Rizal, Marcelo James del Pilar, Graciano López Faina, at ang mga nating magkapatid na Antonio at Juan Luna. Gamit ang kanilang tulong at galing nakipagsapalaran ang mga Kristiyano sa ibang bansa upang ipag-aralan, sinasabi at isulong ang mapayapang paraan ng pagpamahal. Pinangarap nila na makamit ng mga Pilipino sa karapatan na mabuhay ng payapa at ang kapangyarihan na ihalal ang kanilang mga pinuno. Subalit dito ay hindi napakinggan ang panawagan ni Jose Rizal. Tapos ay ikinulong at sinigil ang kanilang kalayaan. Dahil dito ay sumiklab ang mga kusang revolusyonaryo sa pangunguna ng mga prisionero ng pag-ibig na palayain ng ating bayan sa pamamagitan ng mas mariling pag-aatras. Noong ika-23 ng Agosto, taong 1890, pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula nang nagtudyag sa simula ng 5 sikat laban sa mga kasisa. Ang kamatayan ni Jose Rizal sa Tagumbayan, ngayon ay pinatawag natin ang Luneta, ang siyang nagpatibay sa damdamin ng mga revolusyonaryo na ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Matapos ang pakikibaga sa loob ng maraming taon sa ilalim ng General Emilio Aguinaldo, tuluyan nang nakamit ang ating kasarinlan noong ika-12 ng Hulyo ng taong 1870.
noong ika-23 ng Enero, ang libo-libot, walandaan taong 1,879 ay ganap na itinatag ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, sumailalim pa ang bansa sa pananakop ng mga Amerikano na humantong sa hidwa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Patuloy na isinulong ng mga Pilipino sa pamumuno ni Manuel Quezon at Sergio Osmeña ang kasagalan at kalayaan ng bansa. Sa kanilang pagsusumikap na itatag ang Commonwealth of the Philippines upang magsilbing tulay patungong ganap na kalayaan. Subalit bago pa man natin makamit ang pinapangarap na kasalinlan, sinakop ang Pilipinas ng bansang Hapon. Sa loob ng higit 3 taon, nakipaglaban ang mga Pilipino, kasama ang mga sundalong Amerikano sa puwersa ng mga. Libo-libong Pilipino nagbuwis ng buhay bago natin nakamit ang kalayaan mula sa Hapon noong taong 1945. Sa sumunod na 4 na taon ay ganap na nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan na taon. Mga kababayan, hindi lamang ito karaniwang pag-alaala sa mga himagsigang ating napantalumpayan. Nais ko kapatid sa taong bayan, lalo na sa ating kabataan, ang pagpapasakit ng ating mga ninuno at bayani upang makamtan natin ang kalayaan at ang kapayapaan. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala ang tungkol sa nakalimutan sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magtuloy ng kasalukuyan. Ang kalayaan ay pinaalagaan, binabantayan at pinagdalaman. Sa sandaling mapabayaan natin ito, maaaring ito mawala at maagaw muli sa atin. Sinisimbolo ng okasyon natin ngayon ang parada ng kalayaan na masasaksihan natin mamaya. Ang ating pagsisikap na may sapuhay sa puso ng bagong Pilipino na narito ngayon. Ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. Ito ay hindi lamang pagkunita sa ating kasaysayan, kung hindi isa rin hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin ito, binibigyang pugay natin ang lahat ng alay ng buhay at lumaman para sa ating kalayaan at kasaysayan. At kaakibat ng pagpapahalagang ito ay ang ating pangako na ipagpapatuloy ang kanilang simula. Ang ating buong loob na panindigan para sa ating karapatan bilang isang bansang malaya. Ang ating tapat at pasiglang pakikinahon mga gawain mga kabuti sa ating mga pamayanan at ang ating walang upay na pagsisikap upang mapabuti ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurot sa timbangan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukot, nasusukat sa lakas o sa yaman, o hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Alam ng pag-ibig sa bayan at sa di magkatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayo matatag at hindi tayo matitig. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan kung sinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungkol sa mas malayang hinaharap. Bilang pagtatapos, tinatawagan ko kayong lahat na patuloy na tangkilikin at pagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasan inaasahan. Magsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang buhay. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpupunyagi, pagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan.
kalayaan mula sa kahirapan, kagutuman, kawalan ng katarungan, pati pa pang mga balakid sa ating pagpunta. Lagi lamang po natin tandaan, ang kasaysayan ang isang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasan puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang lahat Pilipino ngayon at magpakailanman. Mabuhay! Mabuhay! Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.